víctima terminó como víctima, pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante está tambaleándose, no va a poder. Oh my goodness, the most dangerous Mexican boxer of all time must be fallen into the hands of the Filipino. It's over, he can't take it anymore. The wild punches are harder than the rock. Oh my goodness. Sinilabutan si Jinky at Manny Pacquiao dahil sa napakalakas na ginawa ng dalawa nating Pinoy na boksingero. Palakpakan si Barbaro at ang kanyang pamilya dahil sa napakalakas na ating pambato na winasak ang mga Meksikano. Terminó como víctima, pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo el ritmo. Increíble, qué sorpresa. Isang payat na Pinoy ang lumaban sa Mexico kontra sa pinuno ng kartel na may 22 na panalo, lahat sa pamamagitan ng KO, undefeated na bato-batong Meksikano. Pero pagkatapos lang ng dalawang round na kanilang bakbakan, brutal knockout ang sinapit ng Meksikanong kalaban. Kinalabutan ng mga Meksikano at napaiyak pa ang ilan sa mga ito, hindi makapaniwala sa tindi ng kamao ng ating pambato. Si Eden Baja Sonsona, o mas kilala bilang Eden Sonsona, ay isa sa alamat ng Philippine boxing dahil sa dami ng mga dayuhan na nakanyang nakalaban at madalas knockout ang kinalabasan ng pagkatalo ng kalaban. Isa siya sa ipinagmamalaking boksingero ng General Santos City. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Bata pa lang ay nabatak na ang kanyang katawan sa kakatrabaho. Pagsasaka at contraction sa probinsya ang pinasok niya hanggang madiskubre niya ang kanyang talento sa boxing. Sunod-sunod ang kanyang panalo. Mga dayuhan na ang sumusuko sa lakas ng kanyang kamao. Kaya nabigyan siya ng isang napakalaking laban sa bansang Mexico. Sa Auditorio Miguel Barragan, bansang Mexico, ay dumayo ang ating pambato. Haharapin niya rito ang isang bato-batong boksingerong Meksikano na pinuno at kinatatakutan ng mga kartel at sindikato sa Mexico dahil sa lakas nito, at kapatid pa siya ng pinuno ng pinakamalaking mafia dito. Si Adrian Estrella ay ang pinuno ng kartel na kinatatakutan sa Mexico. Walang talo ang boksingerong ito, 22 na laban, 22 na panalo, lahat sa pamamagitan ng KO, kaya sobrang underdog ng ating pambato. Paglalabanan nila rito ang bakanting kampyonato ng WBC International Silver Super Featherweight Division. Nanunood sa laban na ito ang mga pinuno ng kartel sa Mexico at nakapusta sa kanilang pambato. Sobrang liit at payat daw ng Pinoy, kaya sigurado na itong matatalo. Pero baliktad ang mangyayari sa laban na ito dahil gugulatin ni Kabayan ang lahat ng Meksikano na nanunood sa laban. El Campeonato Internacional de Peso Superpluma, 58 kilos, 976 gramos, que le costó trabajo dar al Diamante Estrella, pero finalmente lo dio. Vámonos en esta pelea zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morán. Gracias, Ricardo López Lora, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana. Aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como no fue el inolvidable Seferino García, conocido como Cipriano. Un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás, Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella Regiomontano toma cenital. Brutal. Y efectivamente debe tener cuidado el Diamante Estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros, calcetas en color verde fosforescente. Debe marcar el jab, es más alto, tiene los brazos más largos. Y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo. Quiere cazarlo de un volado, un golpe volado. Le está buscando el tagado. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea
ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, han perdido 6. 2 cloroformos en contra, 2 empates. Y lo que son las cosas, Arce. El 27% de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, mire nomás, sacando golpe, ¡ay, lo agarró! Ahí va a ser, se están, Uy, no, cuidado. ¡qué buena pelea! De primer round se están dando todo. Exactamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada. El Pollo Melo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la luz cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Este que se estrella el regiomontano tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte. Mire nomás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Regresamos. Va sangrando el Diamante Estrella detrás del oído derecho. Pues fue un golpe fuerte, debe tener mucho cuidado porque este tagalo salió con todo a tratar de conectar sus golpes volados y vaya que sí le asestó varios al rostro en una pelea que no se muestra nada fácil para Adrián Estrella. Vino a noquear el filipino Sí. con ese volado de Hay que mano pintarlo. izquierda. Escuchemos Dame qué la le dicen vaselina, a vean, Adrián. la vaselina. Está bien. Ahí va. Aquí está arriba. Está acá atrás. Dito, nagulat lahat ng mga tao sa Mexico dahil sa napakatinding kamao ng ating boksingero. Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Está confiado completamente. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo ¡Qué el invicto. sorpresa! Increíble. ¡Qué sorpresa se está dando aquí en San Luis Potosí! Decíamos, el filipino vino a hacer y lo conectó de lleno, lo mandó a la lona, le quitó el invicto y sorprendió a todos esta noche. Oye, Schutz García, algo que es impresionante. Esta es la tesis, esta es la doctrina de los taganos. ¿Estarás de acuerdo, Ricardo? ¿Estarás convencido que estos hombres salen a morir o morir? Efectivamente, en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible, y lo ha demostrado este tagalo, este Eden Sonsona, que venía en calidad de víctima, pero vaya que se alzó con una victoria sorprendente. Lo mencionamos en el primer asalto, estaba buscando los golpes volados, debía tener cuidado, tiene mayor estatura y alcance. El Diamante Estrella se confió y vaya volado que lo manda a la lona, lastimadísimo. De víctima terminó con buenos golpes. Estaba cambiando golpes. Estrella dijo, es que no me duele, me pegas y yo te voy a golpear más fuerte. Ese fue su problema. Había ganado 11 peleas de 33. A diferencia de las victorias de Adrián el Diamante Estrella, que por su efectividad noqueadora llevaba un 90.9% de knockout, y se encontró con este golpazo. Una vez más queda comprobado, un golpe bien conectado, preciso, asentado en el lugar indicado. Se cae el más grande, el más fuerte o el mejor. Oye, esto es lo que... Usted el resultado final de esta gran pelea, no sin antes brindar un fuerte aplauso a este gran boxeador filipino. Señoras y señores, el vencedor de esta pelea por nocaut técnico a los 27 segundos del segundo round, y por lo tanto nuevo campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo,
de Manila, Filipinas, el Mr. Ahora, señores, es muy cierto, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Y para Adrián el Diamante Estrella, aquí está el momento de mostrar que realmente es un gran boxeador. Oh my goodness, the most dangerous Mexican boxer of all time must be fallen into the hands of the Filipino. It's over, he can take it anymore. The wild punches are harder than the rock. Oh my goodness. 12 na mga nakakatakot na bato-batong Meksikano pinabagsak ng Pinoy na isang Ilocano. Isang Pinoy boxer ang katulad ni Pacquiao na may pambihirang lakas ng suntok sa super featherweight at lightweight division. Maraming magagaling na Meksikanong boksingero ang nabiktima sa lakas ng kamao ng ating pambato. Kaya naman binansagan ito bilang galayon sa featherweight division. Ang boksingerong ito ay isa pong Ilocano na naging isa sa paborito ni Pacquiao dahil sa lakas ng kanyang kamao na nagpabagsak sa magagaling na Meksikano. Paano pinabagsak ng ating kababayan ang mga nakakatakot na bato-batong Meksikanong dayuhan? Yan ang ating pag-uusapan. Si John Leo Olpindo Dato o mas kilala bilang John Dato ay isang boksingerong Pinoy na lumalaban sa featherweight at lightweight division. Tubong Bagar, La Union, isa pong Ilocano na nakatira ngayon sa Santa Maria, California, United States of America. Isa po ang Pinoy boxer na ito sa may pinakamarami na nakalabang Meksikano. Sa katunayan, 12 Meksikano ang kanyang tinalo, mga pawang pinahirapan at kanyang kineo gamit ang kanyang napakalakas na kamao. Sa kanyang 17 laban, 13 dito ay mga Meksikano at 4 naman po ang Amerikano. Dahil sa mga impresibong panalo na kanyang ipinakita, naging isa siya sa paboritong alaga ng ating pambansang kamao. Kaya naman sa ilang mga laban ni Manny Pacquiao ay naging undercard po ang ating pambato. July 20, 2019 sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, laban ng Manny Pacquiao versus Keith Thurman ay humilera si John Dato na ating kababayan. Makakalaban dito ng ating pambato ang isang nakakatakot at bato-batong Meksikano na si Antonio Lopez. Di kalibre at hindi basta-basta ang Meksikanong ito, mga kaibigan. Ngunit wawasakin lang siya at round 5 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. Dahil sa tagumpay na panalo ni Dato ay naging paborito na talaga siya ni Pacman. Kaya naman sa susunod na laban ni Pacman ay kinuha ulit siya para maging undercard sa laban. August 21, 2021 sa T-Mobile Arena, Paradise, Nevada. Sa laban ng Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas, lumaban si John Dato kontra sa Meksikano na si Angel Antonio Contreras. Bugbog sarado ang inabot ng Mexicano sa ating pambato. Ngunit sa bandang huli ay panalo pa rin ang Mexicano by a unanimous decision. Dahil sa kauna-unahang pagkatalo ng ating pambato ay lalo itong nanggigil sa mga Mexicanong boksingero. Kaya naman isang dekalibre at kinatatakutang boksingero ng Mexico ang kanyang hinarap. Si Rodrigo Guerrero ng Mexico ay isang veteranong boksingero. Meron itong record na 26 wins, 16 ang kineo, 2 draw. Samantalang ang ating kababayan ay meron labang 14 na panalo, 1 talo at 1 draw sa kanyang mga nakalaban. Araw ng Biyernes, April 1, taong 2022 sa Chumas Casino, Santa Ynez, California, magaganap ang laban ng ating pambato na si John Dato kontra sa kinatatakutang Meksikano na si Rodrigo Guerrero. Dahil sa dami ng mga naging laban ng Meksikano at ito ay veterano, underdog po talaga dito ang ating pambato. Sa round number 1, kitang-kita kagad dito na mas matangkad po ng kaunti ang Mexicano. Mabibigat naman agad ang palitan na suntok ng dalawang boksingero.
Bumagsak ang Meksikano sa kitang-kitang suntok ng ating pambato. Ngunit hindi ito binilangan ng referee dahil nadulas lang daw ang kanyang paboritong kababayan. Sa round number 2, kumpiyansa talaga ang Mexicano na mananalo talaga siya sa ating pambato. Pero mabigat po ang kamao ng Pinoy hanggang bumagsak ulit ang veteranong Mexicano. Awat naman agad ang referee at walang bilang dahil mukhang nadulas lang daw ang kanyang kababayan. Tuloy pa rin ang kanilang laban at dito na nag-umpisang bugbugin ng ating kababayan ang Mexicanong kalaban. Sa round number 3, medyo ruging-rugi na ang Meksikano habang nag-e-enjoy lang sa panununtok ang ating pambato. Magaling umiwas ang Pinoy na boksingero habang puro sapul sa ulo at katawan ang Mexicano na kalaban nito. Round number 4, hindi na makasabay ang kalaban sa mga galawan ng ating kababayan na rapido na ito ng suntok at talagang pinahirapan ng bawat suntok na mula sa ating kababayan. Sa round number 5, dito natatapusin ni John Dato ang Mexicanong boksingero. Lamog na ang mukha nito dahil sa mga natamong suntok mula sa ating pambato. Na-corner ito sa lubid at puro sa ulo ang natamong patama. Ayaw pa umawat ng referee dahil baka manalo pa ang kanyang paboritong alaga. Ngunit bumigay na talaga ang Mexicano at hindi na nito kayang lumaban pa kay John Dato na ating pambato. Si John Leo Dato ay isa ring Pilipinong boksingero na madalas na makalaban ay ang mga Mexicanong boksingero pero di sumuko at ipinakita sa mundo ang tunay na bangis ng isang Pilipino. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili.